Ang nagsabi noon na minsan dapat binabaluktot ang batas o we need to bend the law, ay siya ngayong nagsasabi at nag-uutos na dapat sundin natin ang batas. May isang tanong na unti-unting lumalakas habang papalapit ang pagbubukas ng panibagong imbestigasyon sa Senado. Bakit kabilang si Senador Erwin Tulfo sa pinakamaiingay na kumukontra ngayon sa majority bloc? Nagsimula ang usapin matapos ang tensyon sa Senado kaugnay ng panukalang payagan ng online participation at online voting ng mga senador. Isa si Tulfo sa mga hayagang tumutol sa naturang panukala. Kasama rin siya sa mga senador na nag-walk out sa gitna ng mainit na bangayan tungkol sa issue. Para kay Tulfo, hindi dapat minamadali ang pagbabago ng mga patakaran ng Senado. Kinwestiyon din niya ang direksyon ng majority bloc at nagpahayag ng pangamba sa mga nangyayari sa loob ng mataas na kapulungan. Ngunit hindi nagtagal ay sinagot siya ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang pahayag, sinabi ni Cayetano na hindi dapat binibigyan ng maling interpretasyon ng mga kilos at desisyon ng mga senador. Ayon kay Cayetano, "We take offense na bibigyan niya ng ganyang kulay? Para bang sinasabi rin namin na natatakot ka ba na magkaroon ng Blue Ribbon hearings sa flood control dahil baka mabanggit ka rin?" Hindi dapat gano'n ang mga pahayag sa Senado dahil ang umiiral dito ay good faith at respeto sa kapwa senador. Ipinaliwanag din ni Cayetano na ang mga pangyayaring dinutukoy ay nauna nang naganap at hindi dapat agad lagyan ng ibang kahulugan. Ngunit habang nagpapatuloy ang bangayan tungkol sa online voting, gumawa naman si Tulfo ng isang social media post na agad naging usap-usapan. Ibinahagi niya ang larawan ng isang construction worker na nagtatrabaho sa ilalim ng matinding init ng araw. Kasabay nito ang kanyang mensahe, "Ito ang isa sa mga boss naming lahat na nasa gobyerno. Araw-araw pumapasok at nakabilad sa arawan. Tapos ang ilan sa amin, gusto online magtrabaho? Nakakahiya." Mabilis na kumalat ang post. Para sa ilan, malinaw ang mensahe ni Tulfo. Kung ang ordinaryong manggagawa ay kailangang pumasok araw-araw para magtrabaho, bakit magkakaroon ng espesyal na patakaran para sa mga halal na opisyal? Ngunit hindi rin nagtagal, ay bumuhos ang mga kontrakomento. Ayon kay Mark Anthony Salazar, "Erwin Tulfo, sir, wala po kasing construction worker na work from home. Kaya araw-araw kaming pumapasok. Imposible naman din po kasing magpalitada, magbuhos online. May isa pang netizen na nagbiro, pwede po ba mag-embalsa mo online?" Mas direkta naman ang naging reaksyon ni Edwin Zamora. Ayon sa kanya, mali umano ikumpara ang trabaho ng construction worker sa trabaho ng isang senador. Aniya, hindi naman maaaring gawin online ang pagbubuhos ng semento o pagpapalitada. Samantalang ang pinag-uusapan sa Senado ay ang posibilidad ng online participation sa deliberations, hearings at voting gamit ang teknolohiya. Dagdag pa niya, ang tunay na usapin ay hindi kung tamad ba ang mga senador o gusto nilang magtrabaho mula sa bahay. Para sa kanya, ang tanong ay kung dapat bang payagang makalahok ang isang halal na senador sa mga proseso ng Senado kapag hindi siya makadalo ng personal dahil sa detention, sakit, pandemya o iba pang seryosong sitwasyon. Habang umiinit ang debate sa online voting, may isa pang tanong na nagsimulang lumutang sa social media. Bakit tila napakaingay ni Erwin Tulfo sa usaping ito? Dito na muling inilabas ng ilang netizens at online commentators ang mga lumang post na may kaugnayan umano sa flood control controversy. Isa sa mga muling kumalat ay ang post na pinamagatan, "The Law Bender." Sa naturang post, ipinunto ng may akda kung bakit umano madalas na pumapanig si Tulfo kay dating Senate President Tito Soto sa ilang usaping pampolitika. Binanggit din sa post ang paggamit ng OSINT o Open Source Intelligence upang hanapin ang mga dating impormasyon at online records na may kaugnayan sa flood control controversies. Ayon sa post, ilang beses umanong nakitang kasama ni Tulfo, sina Sara at Curly Discaya. Nakasaad din sa naturang post na ang mga larawang iyon ay unang nailathala noong Hulyo 30, 2024, halos isang taon bago naging senador si Tulfo noong Hulyo 2025. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag, sina Tulfo at Soto kaugnay ng mga kumakalat na online claims. Hindi rin doon nagtapos ang usapan. Muli ring nabanggit ang pangalan ng pamilya Tulfo sa usapin ng flood control funds. Sa isang ulat, sinabi ni Congressman Kiko Barzaga kay Senator Raffy Tulfo, "Ang anak mong si Congressman Ralph Tulfo ang may pinakamalaking flood control sa Quezon City. Bagamat hindi ito direktang paratang ng anumang paglabag,
Naging bahagi ito ng lumalawak na diskusyon sa social media habang papalapit ang pagbubukas ng flood control investigation. At dito na papasok ang pinakamahalagang development sa buong kwento. Noong Mayo 29, inanunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee na eksklusibong tututok sa mga aligasyon ng anomalya sa flood control projects. Itinalaga si Senador Rodante Marcoleta bilang mamumuno sa naturang subcommittee. Nakatakda ang unang pagdinig sa Hunyo 4. Ayon sa inilabas na impormasyon, si Marcoleta rin ang maglalabas ng mga opisyal na notice at paanyaya sa mga resource persons na inaasahang haharap sa investigasyon. Sa pagdinig na iyon, inaasahang ilalatag ang mga dokumento, testimonya, records at iba pang ebidensyang may kaugnayan sa mga kontrobersyal na flood control projects na matagal lang pinag-uusapan sa publiko. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Kasunod nito ay nagbigay ng sariling pagsusuri si Marcoleta kung bakit umano lumalala ang tensyon sa Senado. Sa panayam sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, sinabi niyang hindi aksidente ang mga bangayan, walkout at pag-aagawan sa mayorya. Ayon kay Marcoleta, hindi sila tumitigil araw-araw, pati yung nangyari nung nakaraang huling araw, nag-walkout sila. Hedo ang kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Chiz Escudero, pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Hindi sila tumitigil araw-araw. Araw-araw, pati yung nangyari nung nakaraang huling araw, nang nag-walkout sila. So Ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Chiz Escudero. Yan, Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Marami pang araw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo. Baka gagawin nila lahat yan. Masiguro lang nila. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Takot na takot sila sa flood control. Nako. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila. Para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Wala na pong iba. Para kay Marcoleta, hindi online voting ang tunay na sentro ng sigalot. Direkta niyang sinabi, ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. At nang tanungin kung bakit napakahalaga para sa ilang grupo na mabawi ang mayorya, mas direkta pa ang kanyang naging sagot. Takot na takot sila sa flood control. Ito lamang ang kasiguruhan, mga kababayan. Sinasabi ko po ito lamang ang kasiguruhan para sa kanila, para tuluyan na pong maibawan sa limot ang flood control investigation. Sa ngayon, wala pang direktang tugon mula sa mga senador na tinutukoy ni Marcoleta hinggil sa kanyang mga pahayag. Ngunit habang papalapit ang Hunyo 4, mas lumalakas ang interes ng publiko sa magiging laman ng mga pagdinig. Dahil para sa ilan, online voting lamang ang nakikitang issue sa ibabaw. Ngunit para sa iba, ang tunay na laban ay maaaring nasa nalalapit na pagbubukas ng Blue Ribbon Flood Control Investigation na inaasahang magbubukas ng panibagong kabanata sa isa sa pinakamalalaking kontrobersyang kinakaharap ngayon ng Senado.